Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome po sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa Usapang Boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Kaya handog ko sa inyo, straightforward opinion. Walang halong komisyon, walang theatrics, walang mga dramatics. At ngayon, pag-usapan po natin isang nagbabagang issue sa larangan ng pro boxing. Ang dating unified junior featherweight o super bantamweight champion na si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan nagbanta ng demanda kontra sa undisputed junior featherweight champion na si Naoya Inoue ng Japan. Giit ni Akhmadaliev na bypass siya bilang WBA number 1 rank contender nitong si Inoue. Kaya naman tingin niya siya dapat ang makalaban ni Naoya Inoue. Pag-uusapan po natin sa lingguhayang inyong maintindihan ano ang ugat ng banta ng demandang ito ni Murodjon Akhmadaliev. Pangalawa, meron bang pundasyon o nilalaman ang kanyang binabalak na asunto? At ano ang gagawin o ginawa ng WBA para maayos ang sigulot na ito? Lahat po yan sa lingguhayang inyong maintindihan dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan, Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner. Pag-usapan po natin itong banta ng demanda o asunto ni Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan kontra sa reigning undisputed junior featherweight champion na si Naoya the Monster Inoue ng Japan. Ano ba ang pinagkaugatan nitong nasabing hidwaan sa dalawang boksingero? Alam niyo mga kaibigan, ito si Akhmadaliev, siya po ay dating unified WBA IBF junior featherweight champion. Itong dalawang koronang ito ay isinuko ni Akhmadaliev kay Marlon Tapales noong April 2023. Natalo po by decision si Akhmadaliev. Ito namang si Tapales, isinuko naman yung kanyang koronang nakuha kay Naoya Inoue in their unified showdown in December 2023. So sa pagkakapanalo ni Inoue kay Tapales, nakuha po niya ang all 4 major belts sa junior featherweight o 122 pound division. Siya na po ang may tangan ng WBC, WBA, WBO at IBF Junior Featherweight Championship. Now, bilang undisputed champion mga kaibigan, si Inoue ay obligado na idepensa ang corona sa number 1 rank contender ng bawat organization. So, 4 po yan na number 1 contender. Siya po ay obligado na idepensa ito on a rotation basis. So nitong May mga kaibigan, nauna na ang WBC number 1 rank contender na si Luis Nery ng Mexico. Siya po ay pinatulog ni Naoya Inoue doon sa Japan. Now next in line naman yung number 1 rank contender ng WBA nitong nakaraang September 2024. Dito po nagkaproblema sapagkat ang number 1 rank contender ng WBA ay si Murodjon Akhmadaliev. Sa halip, binaypas po siya ni Inoue at pinili ni Inoue si TJ Doheny na hindi naman number 1 rank contender ng WBA. Ang alegasyon o ang rason ni Inoue mas kilala daw sa Japan itong si Doheny at mas kikita itong laban kontra kay Doheny. Bagay na inoppose ni Murodjon Akhmadaliev. Pero natuloy pa rin po ang laban mga kaibigan and predictably, binugbog lang ni Inoue itong si TJ Doheny. Ngayon, naka-schedule na po ang susunod na laban ni Inoue. Ito naman ay kontra sa IBF number 1 contender na si Sam Goodman ng Australia. So, next in line naman ang IBF. Hindi na po nakapagtimpe itong si Murodjon Akhmadaliev. At sinabi niya, teka muna, binaypas mo ko as number 1 rank contender ng WBA. Ako dapat muna ang iyong makalaban sapagkat hindi mo sinunod yung rotation. Ang usapan kapag ikay undisputed champion, ididepensa mo ang 4 na corona kontra sa number 1 rank contender ng bawat organization. So giit ni Akhmadaliev, binaypas mo ako Inoue. So dapat baliwala ang laban kay Goodman, ako muna ang asikasuhin mo. Tuloy pa rin po ang laban ni Inoue at ni Goodman. Mangyayari po yan this coming December 24, 2024, diyan sa teritoryo ni Inoue sa Japan. So dahil po dito, mga kaibigan, nagsampa na o magsasampa ng demanda itong si Murodjon Akhmadaliev. So simpleng-simple mga kaibigan, kung titingnan po ninyo ang argumento ni Akhmadaliev, tama po siya. Tama po.
tama po, siya po talaga dapat ang inilaban kay Inoue at hindi si TJ Doheny. Nakakapagtaka na pinayagan ng WBA yung laban kay Doheny. Ang giit ni Ahmad Aliyev, hindi naman ako injured. Wala naman akong problema. Ako'y willing and ready to rumble. So, dapat ako ang nilabanan mo. So, yan po ang sitwasyon mga kaibigan. Yan po ang background ng demanda nitong si Ahmad Aliyev. Ngayon, tingnan natin kung ano ang naging sagot ng WBA sapagkat sila po ang nalagay sa hot seat dito sa banta ni Murodjon Ahmad Aliyev. At eto nga po mga kaibigan, base sa ating analysis, ay meron po talagang karapatan itong si Ahmad Aliyev na hilingin na ilaban siya kay Naoya Inoue sapagkat binaypass po siya noong September as the number 1 rank contender ng WBA. Sa halip, nilabanan ni Inoue si TJ Doheny. Alam nyo mga kaibigan, alam ng WBA na nagkamali po sila. Kaya gumagawa sila ngayon ng solusyon. Ang kanilang nakitang solusyon ay mag-create ng interim o temporary belt na paglalabanan nitong si Ahmad Aliyev at ni Ricardo Franco ng Mexico this coming December 14. So nag-create ng interim WBA Junior Featherweight Championship itong WBA. Bakanting titulo na paglalabanan nitong si Ahmad Aliyev at ni Ricardo Franco. Ang agreement, kung sino mananalo, kung sino magiging interim champion, siya po ay susunod kay Inoue. So, alam nyo mga kaibigan, ang interim, ito po yung temporary belt lamang. Usually po ito, ginagawa ng mga organization kapag yung defending champion na injured o wala sa posisyon para idepensa ang kanyang corona. Siyempre, malulugi ang WBA. Kung inactive yung kanilang champion, magkikreate muna sila ng temporary belt, interim lamang. Kung hindi na bumalik yung kampiyon, maaaring i-promote na to regular champion yung temporary o interim champion. Pero giit ni Ahmad Aliyev, okay, ginawan mo ako ng interim title WBA, pero gusto ko pa rin yung totoong titulo. Sabi ni Murodjon Ahmad Aliyev, interim lang to sa panandalian lang to Ang gusto ko yung totoong laban, yung totoong belt na hawak ngayon ni Naoya Inoue. Pero sabi ng WBA, iyan muna, bigyan ka muna namin ng sarili mong laruan, temporary, para wag ka nang medyo magputak dyan. Yan po ang naging desisyon ng WBA. So for now, maaaring makontento muna dito si Ahmad Aliyev. Now, sabi naman ni promoter Bob Arum, si Arum po nagpo-promote ng laban ni Inoue outside Japan. Sabi ni Bob Arum kay Ahmad Aliyev, maghintay ka na lang. Magiging sulit naman kung maghihintay ka ng matagal. Sapagkat pag nakalaban mo si Inoue, ang sabi ni Bob Arum, ay super laki ang iyong kikitain. Lalaban ka dyan sa temporary o interim belt. Bare-bare lang makakuha mo, baka matalo ka pa. Maghintay ka na lang at mas malaki ang bayad sa iyo. Yan ang sabi ni Bob Arum. Pero alam nyo mga kaibigan, mahirap basta paniwalaan yung anunsyo ni Bob Arum. Tingnan po ninyo ang career path ni Inoue. Pagkatapos ng kanyang depensa kay Sam Goodman this December, kapag nanalo si Inoue, next in line naman yung WBO rank number 1 contender. Hindi pa rin si Ahmad Aliyev, mga kaibigan. Maaaring si Carl James Martin ito o kung sino man yung rank number 1 ng WBA, yun po ang next in line. Pero ang plano ni Bob Arum, baka umakyat na sa featherweight itong si Inoue by next year. Pag nangyari yan mga kaibigan, pwedeng ibakante na ni Inoue yung all 4 belts. So ang mangyayari dito mga kaibigan, pinaghintay sa wala si Ahmad Aliyev. Yung pangako ni Arum, maghintay ka na lang, bibigyan ka namin ng malaking payday kapag naghintay ka, maaaring gimmick lang yun. Sapagkat pag umakyat ng featherweight si Inoue next year, sasabihin ni Arum, wala na, sorry, hindi na matutuloy yung laban, magiging regular champion ka naman. Kung tatalunin mo si Franco for the interim belt, mapopromote ka to regular champion. Pero siyempre, hindi yun ang gusto ni Ahmad Aliyev. Ang gusto ni Ahmad Aliyev, yung lehitimong kampiyon, ang gusto kong talunin. Hindi na nga mangyayari kung matutuloy ang pag-akyat. Pero may problema mga kaibigan, sapagkat baka maudlot yung pag-akyat sa featherweight ni Inoue, sapagkat may plano na ilaban siya sa kasalukuyang bantamweight champion na si Junto Nakatani. Magaling po yung Junto Nakatani, pero yung timbang ni Nakatani is only 118 pounds. So baka si Nakatani, bagamat willing umakyat, baka hanggang junior featherweight o 122 pounds muna. Masyadong malaki yung 126.
So magkakaroon ng sitwasyon na baka si Inoue kinakailangan na i-extend ang kanyang stay sa Junior Featherweight Division para ma-accommodate ang isang laban dito kay Nakatani. Now, between Akhmadaliev Inoue and Inoue Nakatani ay di hamak. Mas kikita po yung Nakatani versus Inoue. Di mababypass na naman itong si Akhmadaliev. Ay talagang nagugulangan po si Akhmadaliev sa ganitong klaseng sitwasyon. Ang pinaka-satisfaction na lang itong si Akhmadaliev talunin si Franco this coming December for the interim belt, at kung sakaling lumayo pa rin si Inoue, i-demand niya na kung i-promote nyo na sa regular champion. Tanggalan na ng WBA title itong si Inoue at ibigay na ang regular title dito sa interim champion kung ito man ay si Akhmadaliev. Ganyan po magiging sitwasyon dito, mga kaibigan. Medyo masalimiot, pero in a way, nakikita po ninyo, may konting panggugulang. Medyo pinaggugulangan talaga itong si Akhmadaliev. Ginulangan na nga nung nilabanan ni Inoue si Duheni, gugulangan naman siya ulit sa pagsabing maghintay ka lang at bibigyan ka namin ng malaking bayad pag naghintay ka. So, very deceptive, mga kaibigan. So, right now, mga kaibigan, ang sitwasyon ay ito. Binigyan muna ng WBA ng sariling titulo itong si Akhmadaliev na pwedeng punterihin. Ito ay ang interim o temporary WBA Junior Featherweight Championship. Pero kahit talunin nga po ni Akhmadaliev si Franco, interim lang siya. Ang totoong champion pa rin ay si Naoya Inoue. So magkakaroon ng panibagong issue sapagkat pag nakuha ni Akhmadaliev ang interim belt, i-demand niya na, oy, wag muna yung WBO number 1 rank contender. Wag muna sila Katani. Ako muna. Kung hindi, tanggalan nyo ng corona itong si Inoue. Siyempre si Inoue, kung matutuloy yung labang kay Nakatani, gusto niya, hawak na yung all 4 belts para mas magandang atraksyon. It will be a battle for the undisputed Junior Featherweight Championship. Kung sakaling hanggang Junior Featherweight lang ang kayang akyatin ni Nakatani. Pero pag dumiretso po yan sa featherweight, mga kaibigan, sabi ko nga 126 pounds, ibabakante na ni Inoue ang all 4 belts. At lumalabas, naghintay sa wala, si Akhmadaliev. Ang galing umilag, ang galing magmaniobra ng sitwasyon. At yan po, mga kaibigan, ang Boxer Shorts for today. Naway naliwanagan po kayo kahit papano tungkol dito sa issue sa pagitan ni Akhmadaliev at ni Naoya Inoue. Muli, maraming salamat po sa inyong patnubay dito sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po. Hindi po kayo obligadong mag-like, mag-comment o mag-subscribe, pero ginagawa niyo po yan. Nangako po ako, hopefully if we reach 100,000 subscriptions, we'll try to make this a regular thing. And who knows? Marami nagsasabi, Atty. Ed, magpa-monetize ka na. Tsaka na lang. Sapagkat wala pa rin po tayong sapat na oras at talagang ipinipilit lang po natin ito sa ating schedule. Naman, maraming salamat po, mga kaibigan. Muli, ako si Atty. Ed Tolentino, nagpapaalala, walang personalan, buntalan lang.